Here
Jesus. Maraming salamat, Panginoon, for filling us today, for filling us, Lord, with your presence. There's nothing like you, Lord. There's no one like you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, for your faithfulness to us, for your greatness, O God. Walang katulad mo, Diyos, sa aming mga buhay. Lord, karapat-dapat ka namin pakulihan. Karapat-dapat ka na namin abutan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. We give you praise, O Lord. At ibinabalik namin lahat-lahat, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, church. Kami mananawalan ko na, Lord. Let's go. We give you praise. Makakaupo ng mga lahat. Okay, balita ko, marami nang nabakunahan. Nasa kaway sa may bakuna. Wala pa. Wala pa ba? Ako wala pa eh. Alam ko taga San Cristobal, nabakunahan na eh. So, kailan kaya manlik? Okay, so, simula sa lingkong ito, we will talk about hell. So, okay lang na mainitan kayo ngayon para ramdam niyo yung impyerno. Okay lang ba yan? Okay. Ayun naman, Pastor. Okay. So, alam ko excited kayo sa ating topic kasi kailangan itong pinipreach talaga sa church about sa hell. So, a Christian must not fear about hell. Dapat hindi tayo natatakot sa hell. Okay? Hell is just a reminder for us. Dapat ito lang ay isang reminder sa'yo. Sino dito napasok ka na? Napasok? Meron niya. So, sino dito nabaril? Nabaril? Wala? Sino dito na shotgun? Ako lang? Okay, ako yung may tama ng bala dito sa... Ito yung pinaka-experience ko nung parang impyerno sa sakit. Okay? Itong shotgun ito. At ang salamin ay yung akong tatay. No? So, gano'n yung mga siguro nagalit ng tatay ng araw. No? Yung nagalit, inis na ulo mo ah. Baka gano'n. No? So, pero pain is, kumbaga itong pain nito, dalawang bagay ang pain kasi. It will create something na kung saan ikaw ay magkakaroon ng galit. Di ba pag nasaktan ka, nagagalit ka? Tama? But pain can also produce something good. At ito yung positivity. Ang pain kasi magpuproduce ng ano yan eh, pagpupursige. Tama? Sino dito nasaktan ka pero nagpursige ka? Ha? Sino dito nasaktan ka pero hindi ka nagbigti-bigti? Kung hindi, nag-move on ka sa buhay mo, ang pinakita mo, well, sinayang mo ang pinaka-best. So, pain can be positive or negative. That's why hell can also be positive and can also be negative. Pag sa Kristiyano, ang hell positive yan. Alam mo bakit? It will remind you na ayaw mo talaga dyan. At it will remind you that hell is real. Napaka-totoo ng impyerno. So I will discuss biblical or verses sa Bible
about sa impyerno. Sana maalala niyo. Sabi ni Bishop, nung mentoring namin, sabi niya, anything that you cannot remember, you cannot apply. Hello? Anything that you cannot remember, you cannot apply. So pag ito nakalimutan nyo, hindi mo ma-apply. That's why make it sure na maaalala mo ang mga verses na ito. Na pag may nagsabi sa inyo, walang impyerno, kaya din i-defend ang sarili mo that there is hell waiting for someone. So I will read the passage natin kung pinaka-foundation na yun. It's in Proverbs chapter 27. Okay, 27 verse 20. Sabi po dito, hell and destruction are never full. So the eyes of the man are never satisfied. Let's pray. Lord, we thank you for your word today. We ask your guidance, Lord, na mag-enlighten sa amin, Panginoon, para po kami ay magkaroon, Lord God, ng patuloy na guidance, Lord, sa aming pamumuhay. That we can move and walk, Lord God, according to your will, para, Lord, din po kami mapapahamak sa galit ng impyerno. We thank you in Jesus' name. Amen. Sabi po sa Proverbs, hell and destruction are never full. Ang hell, it means katumbas lang siya ng isang destruction. So I will give you an example. Dito ba yung nawawalan po skoro ko. Ito pala. Ayan. So, bakit sinabi ng Bible na impyerno at may katumbas na siya ng destruction? Okay. Of course, lahat ng bagay na itatapat mo sa apoy ay mag-distract talaga. Tama? Tama po ba? So, sino sa bahay ninyo ang paglulot? Meron ba sa bahay niyo yung gusto talagang naninira, mawasak, yung gano'n? Di ba gusto niya sirayan ng buhay mo? Wala naman. Katumbas ng impyerno. No? Kaya nga pag may magulong pamilya, sinasabi agad na impyerno yung bahay namin. No? Kasi nga, destruction yan yung ibig sabihin niya eh. Pero sabi ng Bible, it is never full. Hindi siya napupuno. Katumbas niya na isang taong hindi nasa-satisfied. Eh sabi niya, balik niyo yung verse. Sabi niya, so the eyes of man are never satisfied. Yung mata natin, hindi daw nasa-satisfied. So once ganito, sino pong may mata? Ay lahat, tama? Tingnan yung katabi niyo, baka peke yung mata niya. Kunwari lang yan, dilat. Yung pala tulog. Ano mga ganun? Ha? Okay, may mata yan, ano? So tingnan mo yung mata na yan, kung masasatisfy ba yan. Kung kaya niya bang turuan yung mata niya, oy, masatisfy ka naman. Bakit? Normal sa tao, hindi niya sasatisfy. Tama? May sino dito nagkaroon ka ng 10 cellphone? Pag buhay mo, 10. Di ba meron? Nagsimula sa yung pag hinagi sa tao, bukod. Yung ganun nakakapal na. May sumay ng mga cellphone. Hanggang ngayon, may Apple ka na. Diba? Apple, ano ba mga cellphone nyo? No? Talagang pinapaganda. iPad. Mga ganun, pag tumawag ka, parang sinampal yung mukha mo. Hello? Ang tao hindi talaga sasatisfy. Anything that you have, yan hindi sabihin na ang tao hindi nasasatisfy. Basta need kasi yan. So pag need, of course, understandable yan. Need yan. Pero kahit sa need, tumataas ang need. Sino dito, dati wala kang pera, pero nabubuhay ka pa rin. Napagkakasya. Tama? Nakakangiti.
Pero nagkapera ka na, ano pa rin? Ano ba to? Sahod mo dati 7,000, okay lang. Pero may sahod mo 20,000, kulang pa rin. Sino na experience na ganyan? Because the eyes of man will never be satisfied. Pag nabay mo yan, ha? So ngayon, kung ikaw yung Kristiyano, hindi nasasatisfy ang mata. Boys, tingnan mo boys. Dami mo na ganda, no? Ganda? 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 Tama. Lalaki ang magpapatunay that the eyes will never be satisfied. Kung babae naman, pag pumunta sa mall, doon mo malalaman. Tama din. Na ang mata ng babae, pasok mo sa mall, malalaman mo that she is not satisfied. Ano ba ito? Yung kasya to? Ano ba ito? Di ba napapagod yung mga nagtitinda? Pwede ba sukatin to? Ay, parang sa oras na, nakapili, di ba? Tapos, sasabihin, ay, ma'am, bibili niyo po ba? Parang wala akong magustuhan eh. Daddy, may pera pa naman. Wala eh. Yung pala, kaya hindi bumili, walang pera. Namili lang. Pinagod lang yung tagabantay sa mall. Nakuha niyo na ba? Sabi na bago? So, pag meron kang ganon, sana ma-remind ka that hell and your unsatisfied eyes ay kapantay, sabi ng Bible. Equal. Equal ba to? Equal ba? Sabi ulit, asan na ba yun? Sabi niya, hell and destruction are never full. So katumbas siya pala. Kapareho. So kung gusto mong mag-practice papuntang impyerno, huwag kang masatisfied sa nakikita mo. Okay? Pastor, paano ba talagang gusto mong pumunta sa impyerno? Paano bang gagawin ko? Huwag ka lang masatisfied, sigurado ka. Pasok ka sa impyerno. So, bakit? Dahil you cannot see the glory of God. Hindi mo kayang makita ang kabutihan ng Diyos. Pero mo, binless ka na, oh. Pag nung na-bless ka, after a while, nakalimutan mo yung blessing ni God at naghanap ka na naman. Tama, di ba? Tama, di ba? Tapos maaalala mo ang Diyos pag yung hirap ka na, pag nasa pain ka na ulit, aray ko, Lord, patawad. Tama, di ba? Ganun lang naman ang buhay eh. But dapat tayo mga Kristiyano, we should remember that hell is not our place. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka taga-impyerno. Yung mukha na yan, panglangit yan, kapatid. Ha? Wag mong, sabihin mo pa ulit, wag mo akong dalhin doon, ha? Ikaw pa maging salarin, ha? Wag. But you know what? Ang hell, pag ang tao napunta sa impyerno, choice mo yon. Ha? Sabihin mo ulit sa katabi mo, kung gusto mo sa impyerno, pumunta ka mag-isa. Huwag kang mandamay ng iba. Sabihin mo, ha? Huwag mandamay ng iba. So, kaya po mag-ready kayo kasi marami ito. And I want you to remember every word or verses na binigay ng Panginoon sa atin. So, the question is, sabi ng iba, Pastor, bakit po may impyerno pa? God is love. Di ba? May mga banat na ganyan eh. Kung love, dapat wala ng hell. Love na nga eh. Ang tanong ko ganito, bakit po kailangan natin sa Pilipinas ng BJMP? Alam niyo ba yon? Ang ibig sabihin nun? Bureau of Jail and Management Penology. Akala ko dati ay protection. Di po protection yan, ha? Penology yan. Bakit kailangan ng kulungan sa ating bansa? Ba't kailangan? Ha? Kasi meron nga naman talagang taong may tama na ayaw pa rin gawin ang tama. Di ba? Kaya kailangan maglagay ng impyerno. Kailangan maglagay ng jail or kulungan.
So yun lang ang description ng impyerno. Si God kailangan maglagay ng impyerno or jail or Hades. Bakit kailangan ni God maglagay ng impyerno? Hindi dapat para sa tao. Ang impyerno ay inilagay ng Diyos, ginawa ng Panginoon para kay Lucifer at sa kanyang mga alagad na anghel, fallen angels. 1/3 of the angels na nagrebelde sa Diyos, doon niya nilagay. At pangatlo ay demons. Itatakil ko yan sa susunod na mga linggo. Mga demonyo lahat ng unang creation, the first creation of God, lahat na nagrebelde sa Diyos, kinulong doon, ay ikukulong doon. Pang-apat, tao. Tao na mas gusto sa kulungan. Hello? Meron bang tao ngayon na hindi pa nakukulong, pero dapat talaga siya makulong? Meron ba wala? Meron? Hindi pa siya nakukulong ngayon. Pero darating ang panahon, makukulong din siya. Ha? Meron nga ngayon huli, pero hindi kulong. Yan ang matitindi. Nahuli ka, pero hindi ka makukulong. So, kailangan po talaga ng impyerno. Ha? Huwag kayong magalit sa Diyos kung bakit may impyerno. At pag napunta ka sa impyerno, huwag kang magalit sa Diyos. Bakit? Choice mo yan. So, hell, sa Greek word is just Hades. Sa Hebrew o sa mga Hudyo, ang kanilang tawag doon is Sheol. Okay? Pero sa mga Griego, ang tawag sa kanila ay Hades. At itong lugar na ito, in Luke chapter 16, verse 23. Okay. Sabi dito, and in hell he lift up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ang hell ay nasa mas mababa kaysa sa paradise nung araw. Abraham's bosom ang tawag doon. So medyo magkalapit lang pala yan. Nakikita sabi ng Bible So, pero ang tawag nito is a place of torment. Torment, ibig sabihin pagdurusa. So parang ganito, may kalayaan ka na wag ilagay ang daliri mo sa apoy. Tama? Meron ba? Pero ang tao minsan gustong-gustong ilagay. Meron pa nga mga tao magpapaano ng charcoal ba yan? Tapos kunyari ritual, blam 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 blam, tapos maglalakad siyang ganun. No, pasikat. Maya-maya magdudusa na yan. Torment siya, pagdurusa. Buti nga yung mga nasa kulungan ngayon, sa sarap ng buhay. Tama, di ba? Dinadalaw na, pinapakain pa. Ano pang ginagawa sa kulungan? Meron pang mga nagba-Bible study doon. No? Pero pag talagang gusto mo magloko, sa kulungan ka na nga, nagloloko ka pa, ay talagang Bartolina ka. Okay? Sa kulungan, may iba't iba din siya na lugar. Merong yung medyo magaganda lang. Pero pag Bartolina, yung mata mo, napanood niyo ba yung advertisement ng Boysen ba yun? Yung macho siya, ganon. Hanggang kakasilip lang siyang ganon. Tapos pininturahan yung mata na ganon. Hanggang tumanda. Ibig sabihin, yung kwarto mo, yun lang ang bintana mo, maliit. At yung iba pa doon, nilalagyan ng kadena sa paa o sa kamay. Isang place yun sa mga masasama na talaga. And then sa Amerika, meron isang island na kung saan kulungan siya ng mga mabibigat ang kaso. At hindi ka basta-basta makakalangoy patawid ng kabilang isla kung pag tumakas ka kasi nga ang current niya masyadong malakas. Mamamatay ka talaga. Sa impyerno, ganun ang description. Kaya huwag kang mag-alala. Pag napunta ka sa impyerno, hindi kayo magkasama ni Satanas. Hello? Di ba kayo masaya? Ay, Pastor, ayaw ko naman doon. Si Satanas ay may ibang level ng kanyang kulungan.
Ang kanyang mga anghel, may iba rin yan. Kaya ang tao, meron lang siyang tinatawag na temporary Hades. Okay? Parang talaga sa mga tao yon. Ngayon, sinasabi nila na meron daw doong satanas or demonyo na nagpaparusa sa kanila. I don't believe so. Kasi bakit? Fire itself is torment. Mailagay ka lang sa apoy, talagang magdudusa ka na. Kasi bakit? Lahat sila doon, pag ikaw ay napunta, pag ikaw creation ni God at napunta ka doon, lahat kayo magdudusa. Nakuha niyo ba? Kaya mo ba yon? Pinaparusahan ka na, tapos na-assignment ka pang pahihirapan mo yung iba doon? Hindi na. You have different level of suffering in hell. So, characteristic of hell. Panoorin po natin yung short video kung naka-ready na. Ready bang video? Ha? Okay na? Sige, play. So itong video na ito is just, ang name niya ay The Door of Hell or Gates of Hell. Yung literal talaga na meron tayo sa mundo. Wala pa yata. Wala pa? Sige, habang wala pa, mag-sign lang kayo. Okay. Sisimulan na muna natin yung number 1. In Deuteronomy chapter 32 verse 22, ang description ng hell ay lowered, nasa mababa. Sabi dito, 32 verse 22. For the fire is kindled in my anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundation of the mountains. Ito ang sabi ni God. Ang galit niya, pag dumating ang panahon na talagang galit na si God, wala ng grace. Pati impyerno, mararamdaman ang galit ng Diyos. Okay? So kung sasabihin mo God is love, at doon ka lang maniniwala, hindi yun buo. Kasi ang si God marunong din magalit. Okay? Marunong magalit si God. So sabi dito na ang hell ay nasa baba. So pag namatay tayo, ang katawan mo ililibing, ilalagay sa lupa, but your life, your soul will go down to hell. Pag sa impyerno ka. Okay? Pag sa impyerno ka pupunta, bababa ka talaga. But sabi ni Jesus doon sa isang lalaki, sa isang magnanakaw sa krus, sabi niya, today you will be with me in paradise. Okay? So, dalawa yan. Kasi sabi din ng Bible na nung si Jesus pumunta sa hell for 3 days, nag-preach siya doon sa generation ni Noah. Yung mga nabubuhay sa time ni Noah, nag-preach si Jesus doon. So, hindi nga talaga halo-halo. Okay? So, nung time na maraming tao, sa panahon ni Noah, namatay sila sa flood, nag-preach si Jesus doon, at lahat ng naniwala sa kanya, isinama niya. Sabi niya, he led captivity free. Nag-preach siya doon. So, ibig sabihin, ang paradise ay taas, ang impyerno sa baba. Okay? Kaya pag nagsabi ang magulang nyo o kung sino man na impyerno ang bahay nyo, huwag kayong maniwala. Ha? Sabihin nyo, kalma lang po ma, nasa bahay pa rin po tayo. Hindi pa tayo bumababa. Ha? Pakalmahin nyo para hindi kayo magkaroon ng talagang matinding gulo. Okay. And there is Job chapter 11 verse 8. Sulat nyo na lang po at saka isang verse pa. Isaiah 14 verse 15.
Yan yung magpapatunay na nasa ilalim yung impyerno. Okay, pangalawa, hell is burning. Matthew chapter 5, verse 22. Sabi ng Bible, "But I say unto you, that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment." So ito pa, gusto kong i-deal ito. Kasi alam nyo, maraming gumagawa nito kahit Kristiyano Sabi ng Bible, ang number one na dangerous or in danger siya, o talagang sigurado ka pag hindi mo binago yung sistema ng dila mo, at ito pa rin ang lagi mong sasabihin. Sabi niya, "And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger to the council. But whoever shall say, you fool, baliw ka, buang ka." Ano pa ba yan sa literal sa tao? May sayad ka. Ano pa ba? Ano pa ba? Mga sinasabi. Lahat yan, sinong mahilig magsalita ng ganyan. Sabi ng Bible, pag yan ay laging labas ng dila mo, you will be in danger of hellfire. Hello? Lalo na pag mag-asawa, please lang mag-asawa. Huwag niyo po sabihin na fool yung asawa niyo. Ano ba sa Tagalog? Baliw. Baliw, di ba? May iba pa ba? Wala na, no? Meron pa ba? Bakit? Sabi ng Bible, mai-endanger ka sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, hell is burning. Mainit. Hell is burning. Kaya kung meron man kayong nasabihang tao, simula sa araw na ito, ayaw mamatay, mag-sorry ka na sa kanya. Asawa man, kaibigan man, tito mo, tita mo, mama mo, tatay mo. Kahit ginawa mo siyang expression lang. Kung meron mang gumagawa ng ganon, mag-sorry ka. Patayin muna natin. Ayan. Mag-sorry ka dahil sinabi ng Bible, pagka lagi kang nagsasalita ng ganyan, kawawa ka. Listahan. Malilista ka. Sa Bible kasi may book of life. Alam niyo ba yon? Mamaya babanggitin ko yung verse. May tagalista sa ating mga ginagawa. Kaya kung ang impyerno may listahan at ito'y sinabi ng Bible, siguradong malilista ang pangalan mo dahil madalas kang magsasalita o nagsasalita ng, meron pa ngayon Tagalog siya pero ginagamit yung Bisaya, buang ka. Tama? Iniiba-iba lang. So I want you to be reminded na pag Kristiyano ka, pag nakapagsalita ka, sampalin mo na lang kaya. No? Kung hindi mapigilan, kumuha ka martilyo. Naka ba naman? Sinabi na nga bawal Tama? Dahil pag hindi mo tinitrain ng dila mo, pwede kang maging daluyan ng sumpa o dapat pagpapala. Tama? So dapat ano ba lumalabas sa bibig natin? Pagpapala. Sabihin mo nga sa katabi mo, babantayan ko yung dila mo. Ako ang magbabantay sa dila mo. Meron kong scoreboard na gagawin sa bahay. 1, 2. Okay? Bakit? Para ma-remind tayo, nako, ang impyerno pala to.
Meron na bang video? Ready na ba? Okay, panoorin muna natin bago tayo pumunta sa pangatlo. The Soviet Union drilled a hole more than 12 kilometers deep in Siberia, which shares borders with Norway and Finland. The project to drill into the Earth's surface began in the 1970s, when Soviet scientists wanted to learn more about the Earth's crust. Over 2 decades, they managed to dig more than 7.5 miles down into the Earth. The drill broke through into a cavity, and the scientists lowered some equipment to see what was down there. An extremely heat-tolerant microphone, along with other sensory equipment, were lowered into the well. The temperature was about 1,100 degrees centigrade, about 2,000 degrees Fahrenheit. But the real shocker was the disturbing sound that was recorded. They only got about 17 seconds of audio before the microphone melted, but it was 17 horrifying seconds of the screams of the damned. The screams of the hell. Ayan. Yan po ay totoong nangyari. No, na may screaming, ibig sabihin may sigawan na narinig nung sila'y naghukay sa Siberia. Di ba? O sino masisigaw doon? Uod. Yung mga ganong sigaw. Tama? So pag ganong sigaw, maririnig mo lang naman yan pagka merong mga sakuna. Di ba? Mga kung ano mang nangyayari, talagang magsisigawan. So, people are given a chance by God. Kasi dapat, alam nyo, sabi ng Romans chapter 3, I think it's 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil sa ating kasalanan, nawala tayo. And we are bounded or supposed to be impyerno na tayo. Kasi separated na tayo kay God. Lahat ay nagkasala at napalayo. Okay? So, kaya may Romans 6 na kung saan, 23, na kung saan binigay ng Diyos sa atin. But the gift of God is Jesus Christ. Wala ka ng ibang tulay or connection between God. You and God is our Lord Jesus Christ. So, maingay na po doon ang impyerno. Huwag mo nang dagdagan. Okay? That's why we keep on inviting friends para magkaroon sila ng opportunity to have relationship with God. Kaya tayo nag-i-invite sa cell, sa church, at kung ano mang activities natin sa church, dahil ayaw na nating madagdagan pa ang impyerno. Amen? Kaya, kung sino man nag-invite sa inyo, pasalamatan nyo. Kung wala dito, i-chat nyo. Salamat po nabawas pa ako sa impyerno. Thank you. Pangatlo, hell is a place of sorrow and suffering. Number 3. Hell keeps enlarging. Isaiah 5 verse 14. Ang impyerno ay lumalaki. Sabi dito sa 14, therefore hell has enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory and their multitude and their pomp, and he that rejoice
shall descend into it. Sabi niya, ang impyerno daw lumalawak. At sino man yung nagagalak. Ayan. Ibig sabihin nito, nagagalak ka na wala sa Panginoon. Di ba? Kaya ang ibang mga Kristiyano naiinggit sa hindi Kristiyano eh. Well, saya naman nila, sarap naman ang buhay nila, ang saya, nagre-rejoice sila. Pero sabi ng Bible, lahat ng nagagalak na nawala sa Panginoon shall descend to it. Hello? Pero sa verse 13, basahin natin. Sabi niya, therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge. Bakit ka napupunta doon? At bakit ka mapupunta doon? Dahil sa lack of knowledge. Walang alam. Hello? Kaya dapat talaga matuto tayo. Dapat talaga alam mo. Kasi sabi ng Bible, ang mapupunta doon, yung walang alam. Pang-apat, hell is a place of sorrow and suffering. Psalms chapter 18 verse 5. The sorrow of hell compassed me about, and snare of death prevented me. Yan yung, sino po ditong malungkot ngayon? Malungkot? Alam mo malungkot ka? Ha? Alam, kung meron man ditong malungkot, sasabihin ko sa inyo, lahat tayo nalulungkot. Tama? At para sa akin, okay lang na dito ka malungkot kaysa doon ka sa impyerno malulungkot. Hello? Kaya ang Bible, nagpo-provide sa'yo pag ikay nalungkot. Pag malungkot ka, ito sabi ng Bible. Verse 6, in my distress, sa aking kalungkutan, kapighatian, I call upon the Lord. Dalaga. Sino yung mga dalaga dito? Mga binibining marikit. May dalaga ba dito? Pag kayo'y nalungkot, huwag kang mag-chat sa lalaki. Ulit. Parang hindi naririnig. Dalaga, pag nalungkot ka, huwag kang mag-chat ng lalaki. Maliban sa tatay mo. Bakit? Baka messenger ni Satan yung mag-reply sa'yo. Sabi ng Bible, you call upon the Lord. Kahit anong kalungkutan meron ka. Sabi ng Bible, sabi ng Psalm, sabi ni King David, in my distress, I call upon the Lord, and I cry unto my God. Kanino siya naiyak? Sa kanyang Diyos. Kaso ngayon, pag nalungkot, di ba? Ang mga boys pa naman ngayon, pag, uy, malungkot siya. Ha? Ba't ka malungkot? Ba't you sad? Ba't sad you? Ha? Wawa naman you. Pag may kailangan ka, dito lang ni. Ha? Tapos okay lang yan. Alam, naiintindihan kita. Ha? Kailangan marunong ka pag ikay nalungkot kung kanino ka tatawag. Ha? Para hindi mapunta sa impyerno ang buhay mo. Tapos balang araw, may anak ka na, may asawa ka na, tsaka ka magsisigaw-sigaw. Impyerno ang buhay ko dahil sa'yo. Ha? Tapos yung maalala mo, nagpadala ka lang pala doon sa iyong kalungkutan at mali ang tinawag mo. Tama? Okay, so mga leader na babae, yan ang lagi niyong ipaalala sa inyong mga disciple. Pag nalungkot ka, huwag lalaki ang tatawagin. Okay?
Sabi pa dito, He heard my voice out of his temple and my cry came before him even in his ears. Sabi ng Bible, makikinig ang Diyos sa'yo. Sino nalulungkot ngayon? Nakikinig ang Lord sa'yo. Okay? Next, 5. Hell is a dump site. Tambakan or sasabihin nating Smoky Mountain. Ha? Yan yung itatambak. Matthew chapter 5 verse 30. Okay? Sabi dito, and if your right hand offend you, cut it off. Sabi ng Panginoon. Ito, pwede itong hindi talaga literal, pwede rin siyang literal. Pag ang mata mo ang naging dahilan ng pagkakasala mo, tanggalin mo na lang yan kaysa sa yung buong katawan mo itatapon sa impyerno. Sabi ng Bible. So, pero pwede namang hindi mo natanggalin. Di ba? Tama? Pwede mo munang i-overcome. Next. Sabi niya, and not thy whole body shall be cast into hell. So, ibig sabihin ng cast, tapunan. Okay? Tinatapon doon ang mga... Pag sinabing tapunan, of course, yun ay mga wastes. Tama? Walang halaga. Kaya kung maalala niyo yung preaching ko about kung ano yung mas mabigat, no? Ano yung mahalaga? Pag may mahalaga, merong hindi mahalaga. Anything in this world na meron ka, darating ang panahon, maiisip mo na walang halaga ito. Dati may halaga sa'yo. Pero darating sa panahon, sasabihin mo, wala na yung halaga sa'yo. Kaya, kung ikaw yung itatapon sa impyerno, ang value mo lang ay walang halaga. Pero sabi ng Bible, for I am fearfully and wonderfully made. Mahalaga ka sa Diyos. Ulitin ko po, tingnan mo yung katabi mo. Karapat dapat bang laitin yan? Nilalait ba yan? Yung mukha na yan? Minumura ba yung mukha na yan? Ha? Hindi. Bakit? Sa tingin ng Diyos, mahalaga ka. Fearfully and wonderfully made. Sino ditong masyado kang sa mukha mo? Ano mo tawag dan? Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Yung parang, ano mo tawag dan sa English? Yung parang, hindi ka proud sa sarili mo. Alam nyo, kung meron kang ganong struggle, ang baba ng confidence mo, kung ano-anong iniisip mo sa sarili mo, dahil sa narinig mo sa ibang tao, sa magulang mo. Sinasabihan ka, wala kang silbi, mga tao, ganyan. Minsan, kinukoreano ka pa. No? Kung yan ang ini-input sa sarili mo at nakita mong ganyan ka, please remember what the Bible says about you. Tama? Tama ba? Kasi nga, hindi ka waste. Hindi ka para itapon na lang. Tama ba? Ngayon, sino ditong naranasang ipinagpalit? Meron ba dito? Tapos sasabihin mo, ganun na lang ba? Sa lahat ng mangyari, itatapon mo na lang parang basura. Ba't ka nagdadrama? Pag iniwan ka, sinayang niya ang halaga mo. Di ba? Dapat ganun ang utak mo eh. Hindi yung parang, ang ganda naman yung pinalit sa akin. Siya ba pinili mo dahil matangos ang ilong? Dahil ba ako'y talagang parang dinurog ng pagkakataon? No. Dapat hindi ganun ang mindset mo. Tama? Tama, di ba? Kahit nga mawalan ka ng trabaho, halimbawa, inalis ka sa trabaho, pinagkaisahan ka nila, huwag ka masyadong masaktan. Kung inalis ka nila, hindi ibig sabihin,
yung kakayanan mo ay hindi para dyan. You have a better place for you. Kung nagkamali ka man dyan, make it para siya bang stepping stone mo para mas galingan mo pa dapat. Tama? Tama, di ba? Pang-anim, hell is protected by gates. Sabi ng Matthew 16:18, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang impyerno pala may gates. Gates, marami ha. Pero alam nyo, ang sino lang ang kayang sumira sa gates ng impyerno? Church. Hello? Sabi ng Bible, the gates of hell shall not prevail against the church. Eh kung ikaw yung tao, kahit di man ako magsimba, meron naman kaming connection ni God. Ano kang gano'n? Yung bang, church na yan. Church na yan. Basta ako, okay naman kami ni Lord. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Magbasa ka ng Bible. Church is very important. It is the body of Christ. Pag ikaw wala ka, hindi ka kasama sa isang church, paano ka makakagiba ng impyerno, ng gates of hell? Paano? Hindi. Wala. Hindi mo kaya talaga. That's why si Jesus namatay hindi para sa sayo lang, kundi sa marami. It is the church. Lastly, hell is the eternal punishment. Matthew chapter 23 verse 33. Kung meron kanina yung nagsasalita ng baliw, ganon, mahilig na ibang tao. Ito naman, generation of vipers. Okay. Sabi dyan, serpents, blood of vipers. Pero ibang translation sabi niya, you generation of vipers, how can you escape the condemnation of hell? Alam niyo yung word na the generation of vipers? Ang vipers kasi, yun yung mga parang ahas, yung nangagangat. Ang ahas, kakagatin ka pag ikay nakatalikod. Okay? Tapos, dito yan kumakagat madalas. Kaya nga ang kontrata ni God kay Adam at sa kanyang mga generation, sabi niya, ikaw ahas, sabi niya sa ahas, ikaw serpent, maglalakad ka gamit yung belly mo. Ibig sabihin, ang ahas ay pinarusahan ng Diyos yan, kaya walang kamay yan. No? Maglalakad siya sa belly niya. At sabi niya, pag nakita ka ng anak ng tao, aapakan niya ang ulo mo. Yan ang kontrata ng Diyos sa ahas. At ikaw na may kakagatin mo ang paa ng tao. Ngayon, ang ugali ng mga vipers, sabi ng Bible, ay isa sa mga nalista na pupunta ka sa impyerno pag may ganyang kang ugali. So ano ang vipers? Ang generation of vipers. Ito ay kinumpara, sabi ni Jesus dun sa mga Pharisees, na kung saan mga naninira, mga taong mapanira. Kaya tayo, mga kapatid, be reminded na isa sa mga nakalista sa langit ay yung mga chismosa. Pag lalaki, chismoso. Pastor, gabi naman si pastor. Sabi ng Bible yan eh. Ha? Pag ikaw ay makikisawsaw sa chismis ng kung saan, o kahit sa church, ang chismis kasi kahit saan yan. Pwedeng dumapo yan sa church, pwede sa cell group, pero dapat madalas yan doon sa mga gilid-gilid ng bahay. Tama, hindi? Tama po, hindi? Tama. Pero sabi ng Bible, ang pag ikaw ay kasama sa mga chismosa ng iyong barangay, you are part of the generation of vipers. Huwag po natin hayaan na masama tayo sa ganito.
Alam ko, meron tayong masasabi sa ibang tao. Tama, hindi? Meron tayong talaga nasasabi. But once na you are engaged to that at nagkakaroon ka ng kamalayan, o nga, parang chismis na to, mag-sorry ka agad, Lord, sorry po. Ikat mo na. Huwag ka na makisawsaw sa kanilang chismis. Tama po, hindi? Okay, so, yan po ang 7 characteristic ng hell na nakita ko. Siguro meron pang iba, pero hell is the eternal punishment as one or the pang-7 sa kanyang tawag niyan, characteristic. Na kung saan condemnation ang tawag doon. Pinakahuli niya, punishment. Reflection. Do your best and pursue righteousness to escape the terror of hell. Ang hell po ay walang sinasanto. Kahit anong level mo sa lipunan, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kasikat, walang sinasanto ang impyerno. Lahat welcome. Okay? Lahat tanggap. Meron pang sinabi sa Bible kahit yung ibang naglilingkod sa Diyos, sabi nung isang Lord, di ba nagpagaling ako sa pangalan mo? Di ba Lord, naggumawa ako ng milagro? Lord, di ba, sabi ni Lord, ang sabi niya? Tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi kita kilala. That is why religion is not the key for eternal life. Ano ang key sa eternal life? Is your relationship with Jesus Christ. Dapat magaling ka sa relasyon. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Sa lahat ng kabataan, gusto ko kayo encourage. Kung hindi ka pa marunong mag-handle ng relasyon mo sa Diyos, yung relationship mo kay God, kay Lord, parang hindi mo kayang i-handle. Ang tanong ko, paano mo i-handle yung relasyon na gusto mong pasukin? Tama? Paano mo, marami ngayong atat na atat sa relasyon, but they are not capable. Para bang isang bata o kahit kabataan, para bang ikaw kabataan at gusto mo na agad magpalipad ng eroplano. Gusto mo lang, pero ang totoo, hindi ka pa capable of doing it. Na kung saan, para ka makaalis sa impyerno at makapunta sa karya ng langit, pinaka-importante at dapat magaling ka saan? Paano mag-handle ng relasyon mo sa Diyos. Tama? Sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. If you love me, obey the will of the Father. Kaya lagi nating paalalahanan ng ating sarili that the key to God is not your religion. Pinaglalaban mo relihiyon mo, ganito relihiyon ko, ganito ako. Pero hindi yan ang pamamaraan para makapasok ka. Ang basihan dito is your relationship with God. Revelation chapter 20, verse 14 and 15. Sabi dito, and the death and hell were cast into the lake of fire. Ang Hades po ay hindi siya lake of fire. Ang Hades ay isang temporary na impyerno na balang araw, itatapon siya sa tinatawag ni Jesus na Gehenna. Ang Gehenna ay isang description doon sa Israel sa panahon nila
na merong isang kulto doon na place na kung saan merong malaking ribulto na sila'y nag-o-offer ng bata. Pinapatay nila yung bata at nilalagay sa kamay ng Diyos-Diyosa na yon. Lagi yon ritual, merong ganon. Sacrifice of, kagaya ng sa north naman ng Israel. Sinabi ni Jesus, upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Meron na isang kuweba na tinatawag nilang gates of hell. Pero doon sila'y nag-o-offer ng mga bata. Pinapatay mismo yung bata at ino-offer sa mga Diyos-Diyosan. Na kung saan ang tawag sa kanila doon ay the valley of hell. Ang taong mamamatay ngayon at pupunta sa impyerno, maghihintay na lang siya sa kanyang pag-transfer sa lake of fire. Wala na siyang chance. Kahit magpabayad ka pa ng maraming magdadasal para ipag-pray yung namatay na, wala na siyang effect, sabi ng Biblia. Sasabihin mo, Pastor, paano po yung namatay namin ng mga kamag-anak? Si God lang nakakaalam. Kung gusto ni God na maligtas sila base sa judgment niya, then, so be it. Pero, kung mag-e-effort ka at gagamit ka pa ng pera para makapagpadasal at mailigtas yung sasabihin mong namatay, wala pong ganon. Salvation is based on your personal relationship with God. Galingan mo ang relasyon eh. Kaya yung relasyon natin, it is a gift from God. Dapat marunong kang mag-handle ng relationship. Mga anak, ang number one na karelasyon mo, of course, dapat ang Diyos. Pangalawa, sa family mo. Ang dami ngayon, mga kabataan. Nung kayo'y nag-teenager na, hindi na kayo marunong mag-I love you sa magulang ninyo. Tama? Tama, di ba? Maraming kabataan, hindi na marunong mag-I love you sa magulang. And how can you say that you are building your relationship? Pag ikaw ba'y nagkatrabaho, ang una mong iniisip, yung relationship mo dito sa lupa ay mabilhan mo ang magulang mo ng ganito. Mabilhan mo ng ganito. O pag nagkatrabaho ka, chat mo agad, milk tea tayo. Babe, shawarma naman dyan, babe. Yung nanay mo tuyo, nay, pasalubong tuyo. Huwag mong sanayin ang buhay mo sa maling pamamaraan ng relasyon. Because it will determine, sabi ng Bible, 15, and whosoever shall not found written in the book of life shall be cast into the lake of fire. Pag sinabing sinusulat, nasusulat talaga. Tama? Dapat hindi nyo inaalis. Sabihin nyo, Pastor, hindi nyo lang po alam kung gaano ka sama ng mga magulang ko. Diyan tanong ko sa inyo, nagkamali ba ang Diyos na sila ay magulang nyo? Wala na kayong ibang mahahanap na magulang. Alam niyo kung bakit na ganun sila? Kung sa tingin nyo ganun sila? Because they are just broken. Broken lang sila. Kayo'y consequence ng kanilang brokenness. But you have a chance na i-build lahat yun. Kaya maraming nagkakamali. Alam niyo kung bakit? Number one sa family talaga yan eh. Broken ang family niyo, hindi niyo ma-handle ang relationship mo sa family. And then tinatakasan mo. And then bubuo ka ng isang relasyon. Can you assure na kaya mong i-handle yon dahil tinakasan mo lang to?
Subukan mo nga kumuha. Halimbawa, dyan sa labas, may tubig dyan. O kahit doon sa sa likod ng CR, may tubig dyan eh. Subukan mo nga kumuha ng tubig dyan. At sasabihin mo, ayaw ko dito, dadalhin mo. Ang bubuo ka ulit ng isang ito, sasalin mo lang siya. Sasalin mo lang. Sa tingin mo, maaayos mo yung tubig na sinalinan mo dito dahil inalisan mo, pero daladala mo ang dumi ng pinanggalingan mo? No. That is why the very important for us, para maging maayos yan, see to it that your relationship with God is listed properly. Isusulat mo. Parang tayo, gusto mong ayusin ito, ganyan. Yan ganun din sa Diyos. Ayusin mo. Ano pang pagkukulang mo sa Diyos, ayusin mo ganyan. Dahil itatransfer mo kasi yan. Kaya mga anak, pag magulo ang bahay, huwag kayong maghanap ng ibang attention. Bakit? Isasalin mo lang. Ito pang nagdudurugo ang puso ko sa ganito. Marami ngayong asawa, nag-away sila, o kung ano mang hindi pangit na kanilang pinagdadaanan. Tapos pupunta doon sa mga barkada, sinisiraan mo yung asawa mo. Sinisiraan mo ang anak mo sa ibang tao. Ikaw naman anak, lalabas ka sa tahanan mo, sisirain mo ang magulang mo sa ibang tao. Alam niyo ang nakakalungkot dyan? Para kang sinusunog mo mismo ang bahay mo. Tama, hindi? Tama po ba, hindi? And you are the cause of destruction. Sabi ng Bible, hell and destruction is never be full. And the eyes of man shall never be satisfied. Kaya gusto kong i-elaborate sa inyo as we continue. Galingan natin ang relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, ayusin natin ang relasyon natin sa ating tahanan. Huwag niyong ipagkalat. Tama, hindi? Huwag niyong ipagkalat. Please. Tapos, huwag mong i-transfer. Lalaki, magulo ang buhay mo, unstable ka, and then you come into relationship, tapos i-unload mo sa babae yung iyong frustration at lahat. Ano yung ginagawa mo siyang parang bago pa lang, tapos winawasak mo na? Tama, hindi? Babae, tatakas ka sa magulang mo, pupunta ka sa boyfriend mo, tapos sasabihin mo, yung tatay ko, ganito, ganyan, winawasak mo yung authority mo. At that implies na yung lalaking pupuntahan mo ay hindi ka kayang mag-submit kasi gagawin mo rin yung ginagawa mo sa magulang mo. You will overpower the man. At hindi mo namamalayan that you train yourself to go to hell. So as we pray to God, sabihin niyo sa Lord, Lord, ang dami ko po palang nagawa na kung saan ito'y practice or kultura ng impyerno. I must not tolerate the characteristic of hell will be upon me. Kaya ba natin sabihin sa Diyos? Kaya po ba natin sabihin sa Panginoon ngayon yan? Let us pray. Sabihin mo kay Lord, anong bagay na pang-impyerno na meron ka hanggang ngayon. And you want, sabihin mo sa Lord, Lord, ayaw ko na po neto. Lord, ayaw ko pong magkaroon ng karakter na pang-impyerno. All I have, Lord God, is to see the character that you want me to have. Na kung saan, ito'y talagang maka-Diyos. Let us pray. God, today, nakikita niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa oras na ito. Lord, marami po kaming karanasan. And God, most likely, Lord, marami kaming memories
na kung saan ito'y katumbas ng isang impyerno, O God. And we responded, Lord, na hindi tama. Lord, at Lord, dinadala namin o daladala namin hanggang ngayon ang katangian, Panginoon, ng makaimpyerno, O God. But Lord, I pray right now in the name of Jesus. Lord, na mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, Lord. Na kami, Panginoon, must deny, must reject every character that bounds to hell, na ito'y maaalis sa aming mga buhay. God, I pray for our generation, our young people, Lord God, lahat ng kabataang nandirito po ngayon, Lord, that they will commit into a relationship that must be well managed from you. Lord, ito'y replika ng relasyon na nanggagaling sa iyo. Because Lord, nowadays, Lord God, maraming kabataan, dahil sa kanilang brokenness, dahil sila'y nasaktan, Lord, dahil sila'y nagwa-wonder, Lord, sa mundong ito, that they are seeking for something. And then, Lord, unknowingly, or mas pinili nila, Panginoon, na pumasok sa isang relasyon kahit hindi pa nila kayang i-handle, Panginoon, ito na may gabay sa inyo. Lord, I pray, make everyone, Lord God, mature in your word, Lord. That's why, Lord God, nandito po kami lagi, every Sunday, Lord, to learn from your words para may apply po namin ito sa aming mga buhay. Lord, today, we pronounce, Lord, that any activities, Lord, that bounds to hell, Lord God, ay amin po itong inaalis sa aming mga buhay. Lord, any character that reflects the character of hell, ay amin po itong inaalis sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, any words na nakasanayan sa aming mga labi, Lord God, that represents, Lord God, the story of hell, Lord, ay pinuputol namin sa aming mga dila sa pangalan ni Jesus. Lord, we as your children, dapat po, Panginoon, lalabas sa aming mga labi, Lord, ay pagpapala, magagandang salita, Lord God, na magbibigay pag-asa sa marami. That's why, Lord, we ask for forgiveness sa lahat po, Panginoon, na nagkakaroon ng salitang hindi tama na lumalabas sa kanilang bibig. Today, God, we ask, Lord God, repentance. So sorry, Lord, sa lahat ng amin pong nasabi. And Lord, bigyan niyo po ng courage ang meron mang taong kanilang lalapitan, Lord, na masasabi po nila, Panginoon, ang bagay na sorry, ang salitang sorry, Lord, kung sila'y nakapagsalita hindi tama, Panginoon. Yes, Jesus. Light in the darkness, Yes, Lord. my God, that is who you are. They make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. They make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. They make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, we worship They you, Lord. make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Can you sing to the Lord? We make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that
light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Can you sing it again? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are, and 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 that is who you are. And that is who you are. Lahat ng naiisip mo na hindi kayang gawin, sabihin mo ngayon sa harap ng Panginoon, Lord, kaya ko pong gawin ito. Lahat ng naiisip mong imposible, mula sa nakikita mo sa kalagayan mo, sasabihin mo sa Panginoon, God, in you, all things are possible, Lord God. Kung ikay nalulungkot ngayon dahil sa pinagdadaanan mo, sabihin mo lang sa Diyos, Lord, mawawala din po ito, Panginoon. My sorrow, Lord God, is a temporal sorrow, Lord God. Because, Lord, there is sorrow, Lord God, that will not lead, Lord God, to death and destruction. Kung ikay naisip mo, walang-wala ka na, sabihin mo sa Panginoon, Lord, okay lang po ako ngayon, temporary na wala, kaysa habang buhay akong mawawala. Sabihin mo sa Diyos, Lord, nag-struggle po ako sa relationship, but with you, God, I can manage every relationship that you allow me to do in this world. Yes, Jesus. Yes, we worship Even when I don't see it, you're working. Yes, God. Even when I don't feel Yes, it, you're Lord. working. You never stop. We come to you, God. Working. You never stop. Lord, alisin niyo po sa amin lahat ng espiritong makaimpyerno, O God. And Lord God, bring us, Lord, the spirit, Lord God, of paradise in our lives, Lord God. Lord, yung mindset, Panginoon, ng distraction, Lord God, will be released in our lives, Lord God. Will be cast out, Lord God. At ang papalit sa aming mga isipan, Lord God, is your glory, your honor, your provision, your miracles, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Thank you for your love. You never stop working. Yes, Lord. Lord, sa lahat ng hindi ayos na pamilya, God, through you and through these people, Lord God, na magkukumit, Panginoon, na aayusin namin ang mga relasyong meron kami. God, our family, Lord God, will be in peace. Ang aming pamilya, Panginoon, ay magkakaroon ng kapayapaan. And we will start growing. And we will start elevating. And we will start prospering, O God. We thank you, Jesus, today. Thank you for your word. Thank you for giving us, Lord, the truth that hell is real. But Lord God, hindi po ito ang aming final destination. Hell will never be our final destination, O God. Lord, hell will remain the destination of Satan, the destination of the fallen angels, and the destination, Lord God, of the demons, Lord, who rebel against you. But Lord, give grace to the people. Balang araw, Lord, makakilala sila sa inyo.
And use us, Lord God. Use your people, Lord God, to invite more friends, families, Lord God, for us, Lord, to impart to them the hope that you have given us. That salvation only belongs to the Lord. Salamat po. We give you praise, honor, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen.